Hi dear buyers, ayan na. Grabe, alam niyo ba guys? Okay? Galing ako ngayon ng DTI dito sa amin sa Valenzuela. Ayan. So nearest kasi dito sa Ubando is Valenzuela DTI. So doon ako nagpunta. So bakit ako nagpunta doon? Kasi kailangan ko ipa-upgrade yung aking DTI. So before, ang nakuha kong DTI, yung pinagawa kong DTI ay DTI na pang barangay. Yan. So, dahil tayo po ay nasa online platform, yan, doon tayo nagbebenta sa Shopee, Lazada, TikTok, yan, hindi na pwede yung pang barangay lang na DTI. Kaya dapat, i-upgrade na natin siya. From barangay, yan, so kakukuha ko lang nitong aking DTI na nationwide. Ayan. So, ito yung nire-require ni Shopee, TikTok at Lazada, na dapat ang DTI natin ay pang nationwide na. So, hindi applicable ang pambarangay. Siyempre nga naman, since ang ating mga buyer ay nasa Luzon, Visayas, Mindanao, so dapat sakop natin lahat yan. Now, ano yung nito? Price nito ngayon? Okay, ang price nito ngayon from 200 pesos, okay, and then naging, 2,000 pesos na. Now, ang difference pa, nung kumuha ko ng DTI, okay, online lang ako nag-apply. So, it cost 200 pesos plus 30 pesos na documentary stamp. Ngayon, pwede ka naman, kung gusto mo, kasi nag-inquire din ako kung pwede akong sa online na lang magpagawa ulit ng DTI. Doon ko na lang papapa-change yung territorial scope ko. So, ang DTI nationwide, ang cost na nito ay 2,000 pesos plus 30 pesos documentary stamp. Now, kung ipapaprocess ko siya online, magdadagdag ako ng additional na 1,000 pesos na parang pinaka-PF or professional fee nila, service fee, parang ganun. So, pinag-isipan ko yon kung ako'y magpapagawa or ako na lang gagawa. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng DTI na malapit dito sa Ubando, which is nakita ko nga, meron palang DTI sa Valenzuela. So, syempre, nakatipid pa rin ako kahit papano. Imagine, pamasahe lang yung ginastos ko plus konting merienda. So, yung instead na magbayad pa ako ng additional 1K, naging 100 pesos lang yung nagastos ko all in all nung kumuha ko. Then, at the same time, nakuha ko na rin siya agad. Yan. Nakuha ko na rin siya agad. Tapos, unlike kung sa online, ang sabi sa akin, 2 to 3 days bago ko makuha yung soft copy ng DTI ko. Pero ngayon, kapag pumunta ka pala mismo sa DTI, saglit lang. More than 1 hour. Kasi medyo maraming tao. Ayun. More than 1 hour bago ko siya nakuha. Pero at least ngayon, nationwide na siya, di ba? So, dun tayo sa kung ano talaga yung ng ating mga platform, kung ano yung request na sundin natin. Kasi, baka mamaya, yung mga DTI ninyo, pang barangay pa rin, palitan nyo na, o kaya regional, o di kaya naman, yung isa, yung pang municipality. So, wag ganun. Hindi yung tatanggapin, instead, kailangan natin ay nationwide. So, dapat alam natin yan ng mga online sellers. So, remember, hanggang April 13 na lang, dapat makomply natin yung requirements natin, ha? Yung certificate of registration sa BIR. Yun na yung susunod kong ipaprocess. So, hinahabol ko lang din. And then, please take note na dapat, ma-process na natin kagad yung sa BIR to. Kasi, yung ating DTI, 30 days lang yan. 30 days, calendar days. Yung tinatawag nilang ganun. Dapat ma-process na siya sa BIR. Otherwise, pwede tayo ma-penalty pa rin. Kaya, bilisan natin yung kilos natin. So, tulad nito, ang registration na, ang niya is, February 1 na, kaya dapat within 30 days, kasamang Saturday, Sunday and even holidays, dapat ma-process yung BIR. So, after this, BIR naman yung kasunod natin. Okay? So, pag may mga question kayo, please comment down below, then tignan natin kung masasagot ko. Okay? So, that will be all for today. Thank you so much. Bye for now.